kung si Senator Ping Lacson pa, sabi niya, para tayong nagpapalimos. Kasi, nag-comment na si Senator Ping Lacson tungkol nito eh. Nawawalan daw tayo ng respect and dignity. Kasi, ang itinutulong sa atin ng US, sinsilyo lang, para tayong nagpapalimos, nagmamakaawa, at napakababa ang tingin nila sa Pilipinas. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang US Senator na dadagdagan daw nila ang foreign military financing para sa Pilipinas. Isang US Senator, member siya ng Foreign Relations Committee and Appropriations Committee sa Senado ng US, si Senator Christopher Coons, na nagbisita siya sa Manila the other day at sa interview ng media sa isang hotel sa Makati, binanggit po ng Honorable US Senator na naawa siya sa Pilipinas, lalo na sa ating mga fishermen. At dahil dito, nag-announce siya na dagdagan ng US Congress yung foreign military financing. Sa ngayon, ang foreign military financing ng US sa Pilipinas is only $40 million. Dadagdagan daw nila, magiging $500 million. So kung tignan mo, itong mga figures, at a glance, parang matutuwa ka. Dahil yung $40 million, malaki na. Ngayon, gagawin pa nilang $500 million, lalabas parang napakalaking tulong sa mababaw lang na pag-analyze. Kailang, if you analyze it deeply, kung si Senator Ping Lacson pa, sabi niya, para tayong nagpapalimos. Kasi, nag-comment na si Senator Ping Lacson tungkol nito eh. Nawawalan daw tayo ng respect and dignity. Kasi ang itinutulong sa atin ng US, sinsilyo lang, para tayong nagpapalimos, nagmamakaawa, at napakababa ang tingin nila sa Pilipinas. Bakit napakababa? Bago lang ang US Congress, with the support of President Biden, nagpasa po ng $95 billion na military package aid sa different allied countries nila. So, paano na-distribute ang $95 billion package aid, tulong? Ang Ukraine, binigyan nila ng $60 billion. So, yun ang priority ng US, yung Ukraine. Lumalabas, ito na yung proxy war. Ginagamit ng US ang Ukrainians para makipaggera sa Russia. And then next, Israel, $26 billion. Pangatlo, Taiwan, $8 billion. Pilipinas, zero. So, ulitin ko, parang nakakatuwang tignan o pakinggan yung sinasabi na ni US Senator Coons na tutulungan namin kayo kasi binubuli kayo ng China. Okay, yung $40 million na foreign military financing ng Pilipinas, gagawing $500 million. Wow, nakakatuwa. Kung yun lang, tignan mo. But kung i-compare mo sa treatment ng US sa other countries, ang lalaki, bilyones na dolyar ang tinutulong sa Ukraine, Israel, and Taiwan. Ang Pilipinas, zero. Tapos, itong sinasabi ni Senator Coons, ano pa lang ito? Incoming pa. Pag-uusapan pa sa Kongreso, walang-wala pa. Kaya ulitin ko, parang ang tingin sa akin, I don't know sa inyo, para tayong kinakawawa ng US. Hindi tayo talaga binibigyan ng tunay na pansin ng isang tunay na kaibigan. I'm sorry to say this, hindi po ako anti-US. Marami ring naitulong ng US government sa Pilipinas. More than 4 million Filipinos ang nakatira ngayon sa US at guminhawa itong mga Pilipinong ito. Isa na yan yung aking mga anak. Natulungan tayo, marunong tayong mag-English.
dahil sa US government na dumating sa Pilipinas. Ang ating education system, marami. Kaya lang, when it comes to foreign relations at pagdating na sa military aid, nako po, napakababa ang tingin ng US government sa atin. Taiwan, $8 billion. Tapos tayo na meron na silang 9 EDCA site na walang renta, libre ang paggamit ng US government sa mga EDCA sites na yan. Tapos offeran lang tayo ng 500 million pesos. Happy ba kayo sa 500 million? No, not pesos, 500 million dollars? To me, I agree with Senator Lacson na nawawalan tayo ng self-respect and dignity the way the US government has treated us in this aspect, itong pagbibigay ng tulong. Ano ang risk involved ngayon na ang foreign policy ng Pangulo dikit na sa US? Inalaw na ng Philippine government ang pag-deploy ng medium range capability missile system sa Pilipinas. Nandito na sa Pilipinas, first time in history dito sa Indo-Pacific region na nag-deploy na ng US yung tinatawag na medium range capability missile system. Ito po mga missiles na may range na 500 to 1,800 miles na kayang magpaputok ng Standard Missile 6 at saka Tomahawk land attack missile. Nako, naalarma ang China at Russia dahil inalaw na ng Pilipinas ang pag-deploy nito. Because of this, sabi ng Russian and Chinese officials, America has purposefully escalated the military confrontation in the Asia-Pacific region to bring the world back to the dark age of Cold War. Itong pag-deploy nila sa tinatawag na mid-range capability missile systems. Dinala nung balikatan nung April, and up to now, iiwan na nila dito sa Pilipinas. Okay lang sana kung i-donate nila sa AFP, hindi naman. Ang mag-control nito, ang US forces pa rin. Wala lang tayo, parang host lang. So nag-invite tayo ng missile system na posible pa ito na mayroong nuclear warhead. Okay? So, violation na yan sa Constitution. At target na tayo, pwede na tayong targetin ng Russia or China. Sabi nga ng Chinese official, ito yung warning ng Chinese official, nung dineploy na yung mid-range capability missile system na yan sa Lawag City. Those who invite wolves into their house will get beaten. Those who pull out chestnuts out of the fire for others will be burned. Nag-invite na tayo ng wolves. Sabi ng China, yung US government na nag-deploy ng kanilang missile system dito, yun na daw ang wolves at makakagat tayo. Okay? Ulitin ko, posible may dalang nuclear warheads yung mga missiles na yan. At delikado. Nuclear war. Combine natin ang nuclear warheads ng Russia and China. More than 6,000. Russia po ang pinakamalaki number of warheads, Russia. So 6,000 plus ang combined China and Russia. Ang US 5,000 lang. Mas marami ang nuclear warheads ng China and Russia. And then yung mga scientists, ang estimate nila, single warhead na paputukin ng US or Russia, China papunta sa atin can kill almost 500,000 people. So, yun po ang risk involved na ngayon, grabe na ang pag-alyado ng Pilipinas sa US.
Tapos, dito na yung mga delikadong missile system nila. Eh kung magkaputukan, nako, ang unang madadamay sa Northern Luzon, Ilocos region dahil nandyan na yung missile system ng US. So, is that risk worth yung ibibigay na $500 million? To me, it's not. Nakakadismaya the way the US government is treating us when it comes to foreign military aid. Dahil tingin nila sa atin, para tayong pulubi, nawawalan tayo ng self-respect and dignity.